Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta si Senator Uwin Gatchalian kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa ring iniisyong warrant of arrest ang ICI laban dito kay dating Speaker Martin Romualdez Jr. Ito ay sa kabila ng halos magkasabay lang sila ni Saldico na ikinanta ng mga testigo na di umano ay namuno sa nangyaring flood control corruption sa bansa. Matatandaan na sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kailangan daw ay may sapat at matibay na ebidensya para masampahan ang kaso si Romualdez. Pero ayon kay Marcoleta, sandamakmak na ang ebidensya ang nagtuturo at nagpapatunay na dawit itong si Romualdez dahil sila mismo ni Saldico ang namumuno sa budget ng Pilipinas. At ito rin ang ibinunyag ni VP Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker ay wala pa? Nangala ko po isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Muling, hinikayat ng ilang kongresista si resigned Congressman Zaldico na umuwi na ng Pilipinas at humarap sa tamang forum, gayon din maglatag siya ng ebidensya sa kanyang mga aligasyon at sumpaan ng isang salaysay. Naniniwala si the House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative si Alonto Adjong at House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Diokno na dapat sa tamang forum pag-usapan ang mga aligasyon ni Ko. May arrest warrant na laban kay Ko dahil sa kasong graft kaugnay ng katiwalian sa flood control projects. Nailabas na rin ng International Criminal Police Organization o Interpol ang Blue Notice laban dito para makakuha ng dagdag na impormasyon sa kinaroroonan at aktibidad ng nagbitiw na kongresista. Kasi madali lang talaga mag-akusa behind the camera. What's important, if these allegations are really that serious for him, we join the call of the President that he should really come home and then make himself personally be able to at least make these complaints, before the courts so that he can also be given the due process, to make all these allegations come into light before the proper forum. Mahirap malaman kung ano yung nasa utak ni Saldico. But if you look at the statements, it's very serious accusations, but at the same time, sabi lang niya yon. Ang iniintay ko ay maglabas siya ng supporting evidence, lalong-lalo na yung independent corroboration. Dapat bumalik siya dito, iharap niya yung mga kaso at kung gusto niya magsalita, I'm sure pakikinggan natin siya subject to proper questioning. At ito nga nangyari dito kay Gatchalian dahil ginisa siya ni Marcoleta. Ito, pakinggan natin to. Napakaganda ng kanilang usapan. Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Dako. Tama po. Tama. Bakit po si dating speaker ay wala pa? Nako. Patay tayo dyan. Alam ko na iniisip ninyo. Kasi yan din ang iniisip ko nung una ko narinig yan. Okay? Alam ko na. Pero mamaya ko na lang sasabihin. Hindi, sige, ngayon na nga. Sigurado ako iniisip ninyo, kasi baka nauna lang. O baka kasi mas nauna si Zaldico idiin ng administrasyon bago si Romualdez. Diba? Baka nauna lang. Okay? Pero, chotomate. Wait lang. Meron pang ibang katanungan si Marcoleta. Kasi alam mo,
Etong si Marcoleta magaling to sa leading question eh. Alam mo yung leading question? Huwag kang magkakamaling sumagot ng sablay dahil meron siyang pinupunto. Pag nagtanong siya, alam niya na yung sagot. Naintindihan ninyo? Pag nagtanong siya, alam niya na yung sagot at yung sagot mo, yayariin ka. Pero dapat kasi yung sagot na yon manggaling sa iyo para mas magisa niya. Kasi kung manggagaling sa kanya, pinangunahan niya na, 'di ba? Hindi abogado to marunong ito, hindi katulad ng iba. Marunong ito na tanungin ka kahit alam niya na yung sagot. Tapos doon kanya yayariin. O pakingge. Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung Akala ko kay Zaldico po- ang Oh, yan. So sabi bakit wala pang warrant si Romualdez? Di ba si Zaldico meron na. Oh. Ang sabi naman nito, medyo kakaiba yung sagot niya, parang wala pa kasi sa Sandigan Bayan. Kaya wala pang warrant. Oh, ito sagot. alam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinal ho sa kanya. No, pareho tayo nang iniisip. Malamang unang kaso pang final kay Zaldico. Ang alam ko po, isa sa ginamit po na Yon. katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Yan. Doon ka nadali doon, bata. Hindi, doon ka dadali. Kasi alam mo kung bakit? Naririnig natin sa ICI na ang reason kung bakit kinasuhan si Zaldico ay because of Gutesa testimony in the Senate. Tama, mali. Yan ang sinasabi ng ICI. Ang tanong ay ito. Bakit binanggit si Romualdez din ni Gutesa pero si Zaldico lang ang kinasuhan that time? Bakit nauna si Zaldico? Sabay namang binanggit ni Gutesa. Yun ang punto ni Marcoleta. Gegets nyo? Kasi yan ang alam mo, itong mga, pasensya na, yung mga madadaldal nating opisyal, itong ICI ho ito hindi ho si Sec Dizon kasi ICI naman ho ang nagre-recommenda ng kaso Sila ang fact-finding committee na kinreate ng budol government. So itong ICI, announce noon na ginamit yung statement ni Gutesa para kasuhan si Zaldico. Bakit ni-left out nila itong si Romualdez? Yun ang tanong ni Marcoleta. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong 3 pangalan. Ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Zaldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Yun. The sauce for the goose is delicious. yun. Bakit parang... ba't po hindi nagsabay? Tama. Yung kay case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. September 20. So- Final ho nila to sa Ombudsman September 29. Hindi mo makaintindihan yung tanong Bakit hindi nyo final ng sabay? Mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at sa ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Zaldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest? Dahil isa po ang ginamit po. Magandang tanong to. Magkakawarat daw ba si
Tingnan nga natin kung anong sasagot ng secretary ng DPWH. Inyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya. Yun. At may tiwala ho sila sa ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Oh, ito mga kababayan ha. Maganda ho itong sinabi ni Sec Bison, Vince Dizon na meron ng sapat na ebidensya. Meron ng sapat na ebidensya para kasuhan at maisyuhan ng warrant. Kasi ganito yan, para sa kaalaman ninyo. Para lamang po sa mga hindi po alam ang kasukasuhan, alam mo yung kasukasuhan? Hindi po yung sumasakit pag matanda ka na. Hindi, sa kasukasuhan, di ba ganito yan? Ipipresenta mo ngayon yung iyong complaint, tapos didinggin ngayon ng piskal. In this instance, yung ombudsman yung tumatayong parang piskal. At pag may nakita yung piskal o yung ombudsman na sa probable cause, okay? Although, sa bagong ruling ng Supreme Court, hindi lang probable cause ang hinihingi. Kailangan is yung parang probability of conviction. Kailangan meron. Okay? I am not sure kung ganun din sa ombudsman. Alright? Kasi iba yung sa piskal sa ombudsman. But still, ombudsman ang magpapasa nito o magpapasa nito ngayon dun sa court. Ano ba ang korte dyan? Yung Sandigang Bayan. Okay? So sila ang magpapasa. Ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon, through Gatchalian, ay ang laki ng possibility na dapat mawarrant si Romualdez. Yan ang sinasabi ni Vince Dizon. Ibig sabihin, yung kanilang pag-aaral, siguro, wag na natin sabihin yung ICI kasi iba yun eh. Ito, yung sa kanyang departamento, DPWH, sa kanyang paghanap ng mga ebidensya, ay malaki ang posibilidad na magkaroon daw ng warrant. Actually, possible na. Talagang dapat magka-warrant. Ang tanong, paano ang gagawin ng ombudsman? Kasi sila bilang DPWH, magpapresenta lang sila ng ebidensya. O ito, dapat ng kasuhan yan, dapat ng i-warrant yan. So mag-i-issue ng warrant, korte na, hindi na ho yung DPWH. Ang pagkakataon nito, ombudsman at saka itong Sandigang Bayan. So ibig sabihin, somehow, yung influence ni Remulla ang mananaig dito. Naintindihan natin? Kahit anong paghahanap ng ebidensya ng DPWH, kung si Remulla, sasalsalin lamang po yung kaso, yung mga final, at hindi iwawaran si Romualdez, wala din. So ito yung dapat nating bantayan. Kaya nga nagtataka dito si Marcoleta, bakit wala pa si Romualdez? Supposedly, sabay dapat siya kasi sabay naman yung kay Romualdez eh. At saka kay Zaldico na binanggit ni Gutesa.